Magandang araw mga ka-senior. Alam niyo ba na bawat 5 minuto, may isang senior na lampas 60 taong gulang ang nahuhulog ng sobrang tindi na hindi na siya tuluyang makalakad muli? At bago matapos ang video na ito, 3 pang senior ang mahohospital, hindi dahil sa clumsiness, kundi dahil tahimik na nanganganib ang kanilang mga kalamnan. Hindi ito normal na pagtanda. Ito ang tinatawag na sarcopenia o ang medical term para sa pagkawala ng muscle dulot ng pagtanda. At nagsisimula ito ng tahimik, walang babala. Isang araw, pagod lang ang pakiramdam ng iyong mga binti. Pagkatapos, mas mahirap akyatin ang hagdan. Pagkatapos, napuputo lang balanse at saka may aksidente. Ngunit heto ang hindi alam ng 99% ng mga senior. Pwede itong pabagalin, baligtarin, at kahit maiwasan kung tama ang protein na kinakain mo at hindi kailangan ng mahal na powders o komplikadong lutuin. Isang pag-aaral noong 2023 sa Journal of Clinical Nutrition and Aging ang nagpakita na ang simpleng pagdagdag ng 25 gramo ng tamang whole food protein kada araw ay nagbigay ng 28% na mas maraming muscle retention sa mga senior. Walang workouts, walang gamot, at walang surgery. Sa video na ito, ibabahagi natin ang 5 murang high-protein foods mula sa healthful hanggang sa life-changing. Hindi ito exotic na superfoods, practical at mura lang, at madali nyo makita sa grocery. Karamihan, mas mura pa sa isang tasa ng kape. Number 5, edamame. Ang pagkaing ito ay naglalaman ng protein compound na pinupuri ng Japanese centenarians bilang dahilan kung bakit matibay pa rin ang kanilang mga kalamnan kahit umabot na sila sa edad na 70. Ang mga birding soybeans na ito ay may leucine levels na kasing taas ng mga mamahaling whey protein powder at pinapagana nila ang muscle protein synthesis sa katawan ng matatanda sa loob lang ng 30 minuto matapos kainin. Ang problema ng karamihan sa mga seniors ay nagiging resistant na ang kanilang mga muscles sa protein signals, isang kondisyon na tinatawag na anabolic resistance, na dahilan kung bakit parang kahit gaano karaming manok o isda ang kainin, hindi pa rin lumalakas ang katawan. Kailangan ng katawan mo ng 2.5 gramo ng leucine kada kain para i-activate ang muscle building switch. Ngunit karamihan sa mga pagkain ay kailangang kainin ng sobrang dami para maabot ito. Pero isang tasa lang ng edamame ay nagbibigay ng 2.2 gramo ng leucine plus mga compounds na tinatawag na isoflavones na direktang lumalaban sa age-related muscle inflammation. Ayon sa isang 2022 study sa Journal of Nutrition and Healthy Aging, ang mga seniors na kumain ng edamame 3 beses sa isang linggo ay nagkaroon ng 18% na pagtaas sa lakas ng kapit ng kamay kumpara sa iba. Kaya paano mo makukuha ang mga benepisyong ito? Bumili ng frozen shelled edamame sa grocery. Pakuluan ito ng eksaktong 5 minuto. Hindi dapat sobra dahil masisira ang leucine. Kumain ng isang tasa bilang afternoon snack. Lagyan lang ng kaunting sea salt. Hindi madalas nababanggit ng mga nutritionist, pero ang edamame protein ay mas naa-absorb ng 40% kapag kinain ito mag-isa, hindi hinalo sa ibang pagkain, dahil ang ibang amino acids mula sa halo-halong pagkain ay nakakasagabal sa pagsipsip ng leucine. Kainin ito mag-isa sa bandang 3:00 ng hapon kapag natural na bumababa ang cortisol, dahil iyon ang oras na karaniwang nagsisimulang tunawin ng katawan ang kalamnan para gawing enerhiya. Isipin mo, ilang linggo mula ngayon, madali mo nang mabubuksan ang matigas na pickle jar o makakatayo mula sa sofa ng apo mo nang hindi umaalalay sa armrest.
Ganito ang epekto ng consistent leucine timing sa lakas ng iyong mga kalamnan. Ilagay ang iyong edamame sa mga portion-sized bags sa freezer at mag-set ng daily reminder sa phone mo dahil mas mahalaga ang consistency kaysa sa dami. Number 4. Greek yogurt. Isa pa ito sa mga superfood na hindi dapat kaligtaan ng mga seniors. Ang Greek yogurt ay may halos dobleng protina kumpara sa regular yogurt na tumutulong sa muscle repair pagkatapos ng kahit simpleng paglalakad o pag-ehersisyo. Pero hindi lang yan, ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition. Ang mga matatanda na regular na kumakain ng high-protein dairy, kabilang na ang Greek yogurt, ay may mas mababang tsansa ng pagkawala ng muscle mass habang tumatanda. Bukod pa rito, naglalaman din ito ng probiotics na tumutulong sa digestion at sa kalusugan ng gut, isang aspeto na kadalasang napapabayaan ng mga edad 60 pataas. Ang mga good bacteria sa yogurt ay nakatutulong para mas maabsorb ng katawan ang mga bitamina at protina mula sa pagkain. At narito ang kaunting trivia. Ang mga Japanese elders ay kilala rin sa pagsasama ng fermented food sa kanilang diet na may parehong epekto tulad ng probiotics sa Greek yogurt. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami sa kanila ang nananatiling masigla at aktibo kahit lampas 70 anyos. Kung gusto mong subukan, piliin ang plain, unsweetened Greek yogurt dahil ang mga flavored versions ay madalas may mataas na asukal. Pwede mong lagyan ng kaunting prutas tulad ng blueberries o banana slices para natural na matamis at dagdag na potassium para sa puso. Kainin ito bilang mid-morning snack o bago matulog. Dahil sa oras na yon, mas epektibong nire-repair ng katawan ng muscles mo. At kung may lactose sensitivity ka, maraming Greek yogurt brands ngayon ang low lactose o lactose-free na, kaya hindi mo kailangang iwasan ng tuluyan. Sa simpleng pagkain lang nito araw-araw, matutulungan mong manatiling malakas ang katawan mo at makaiwas sa mga biglaang pagkadapa o panghihina ng tuhod. Paalala lang po mga ka-senior na ang saging ay mataas sa potassium, kaya kung may problema kayo sa kidney, huwag pong kakain ng sobrang dami. Moderation is always the key. Number 3, egg whites. Maraming seniors ang natatakot sa itlog dahil sa kolesterol. Pero alam mo ba na ang egg whites ay isa sa pinakamadaling tunawin at pinakapurong source ng protina para sa katawan? Sa totoo lang, halos walang taba at kolesterol ang egg white, kaya ligtas ito kahit sa mga may high blood o maintenance medicine. Ayon sa Journal of Nutrition, ang mga matatandang kumakain ng itlog araw-araw, lalo na ang puti nito, ay nagkakaroon ng mas mataas na muscle retention at mas mababang panganib ng sarcopenia o yung pagkawala ng muscle mass dahil sa pagtanda. Ang kagandahan pa nito, mabilis tunawin ang tiyan ng egg whites, kaya perfect ito bilang breakfast protein o kahit light dinner. Hindi mo na kailangang maghintay ng matagal bago maramdaman ng lakas at sigla. Kung gusto mong subukan, 2 hanggang 3 egg whites kada araw ay sapat na para makatulong sa muscle repair at tissue recovery. Pwede mo itong lutuin bilang boiled, scrambled o omelette, basta huwag lang lagyan ng sobrang mantika o asin. Sa Japan, maraming centenarians o mga taong umaabot ng 100 taong gulang ang kumakain ng itlog halos araw-araw. At ayon sa mga pag-aaral, ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling matatag at maliksi pa rin ang kanilang mga katawan. Tandaan, mas mainam kung fresh eggs at galing sa free-range chickens dahil mas mataas ang quality ng protein at mas mababa ang chemical na nakukuha mo. At kung gusto mo ng dagdag na benepisyo, pwede mong ihalo ang egg whites sa kaunting gulay
tulad ng spinach o malunggay para sabay kang makakuha ng iron, vitamins at protein. Imagine mo, sa araw-araw mong pagkain ng itlog, unti-unti mong mararamdaman na mas madali nang tumayo, mas magaan ang pakiramdam ng mga tuhod, at hindi ka agad napapagod kahit may mga gawain sa bahay. Paalala po ulit na ang spinach at malunggay ay high in oxalates, kaya po kung may problema sa kidney stones, huwag pong kakain ng sobrang dami. Again, in moderation lang po tayo lagi. Anything na sobra ay hindi maganda sa ating katawan. Number 2, sardines. Alam mo ba, isang lata lang ng sardines in water ay may 23 gramo ng protina na madaling gamitin ng katawan. Plus, may natural creatine na tumutulong sa muscle contraction sa paraang hindi kayang gawin ng manok o karne. Ang problema ng maraming seniors ay hindi lang kakulangan ng protina, kundi kulang din sa omega-3 fatty acids na tumutulong para maabsorb ng muscles ang protina. At dito pumapasok ang sardines. Pinagsama ang protina at omega-3 sa iisang pagkain. Sa Mediterranean diet, maraming matatanda ang nakakapanatili ng muscle mass hanggang matanda dahil sa regular na pagkain ng sardines. Kainin ng buong isda, kasama ang malambot na buto dahil nagbibigay ito ng calcium at vitamin D na nagtutulungan para mapabilis ang muscle protein synthesis. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 sa Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, ang matatanda na kumakain ng sardines 2 beses sa isang linggo ay nagkaroon ng 33% na mas mataas na muscle strength kumpara sa ibang isda. Para makuha ang pinaka-benefit, piliin ang sardines in water, hindi sa oil, kasi ang oil ay nakakablock ng B vitamins na kailangan ng muscles. Mash at lagyan ng lemon bago kainin para sa vitamin C na nakakatulong in-neutralize ang purines at iwasan ang gout. Best ikain 2 oras bago o pagkatapos mag-exercise para mas epektibo ang absorption. Imagine mo, bawat lata ng sardines ay parang energy booster para sa muscles mo. Mas madali nang umakyat ng hagdan, buksan ng lata, at maglakad ng matagal nang hindi napapagod. At sa presyo lang na halos 15 piso per lata, mas mura pa ito kumpara sa steak na mahirap tunawin ng aging digestive system. Pwede kang mag-stock ng 8 lata sa pantry at ready ka na para sa muscle health araw-araw. Number 1, cottage cheese. Ito na ang pinakamakapangyarihang pagkain para sa muscles ng seniors. Ang full-fat cottage cheese ay may kombinasyon ng whey at casein proteins sa 20 hanggang 80 rasyo. Perfect para sa immediate at sustained muscle rebuilding. Nagbibigay ito ng 28 gramo ng protina per cup na mas mabilis maabsorb kaysa kahit anong powder o supplement. Ang lihim na hindi madalas ipaliwanag ng doctors. Pagkatapos ng edad 60, nagkakaroon ng muscles ng insulin resistance, particular sa muscle tissue, kaya hindi makapasok ng maayos ang protina sa cells. Pero ang cottage cheese ay may branch-chain amino acids na dumadaan direkta sa muscles, bypass ang insulin, habang ang mamahaling protein powders ay pwedeng magdulot ng bloating. Ang naturally cultured proteins sa cottage cheese ay may enzymes na predigest ang protina para mas mabilis ma-absorb. Kaya ito ang secret weapon ng bodybuilders sa loob ng 50 taon. Ayon sa pag-aaral noong 2023 sa Journal of Gerontology, ang seniors na kumain ng 1 tasa ng cottage cheese bago matulog ay nagkaroon ng 52% increase sa overnight muscle synthesis at mas kaunti ang muscle stiffness sa umaga. Para makuha ang benefits, piliin ang full-fat cottage cheese na may live culture sa label.
Kainin diretso mula sa container. Huwag ihalo ang ibang pagkain na pwedeng mag-dilute ng protina. Oras ng pagkain, 30 minuto bago matulog o agad pagkatapos ng anumang physical activity. Tip: ang protina ng cottage cheese ay 300% mas effective kapag medyo acidic ang tiyan. Kaya bago kainin, pwede kang kumain ng kaunting pineapple o strawberries, 10 minuto, bago para natural na pababain ng pH. Ang fat sa cottage cheese ay importante. Naglalaman ito ng conjugated linoleic acid na pumipigil sa muscle wasting habang pinapalakas ang bagong tissue. Bumili ng 4% milk fat version dahil kasama dito ang vitamin K2 at vitamin A na tumutulong sa muscle protein synthesis sa paraan na hindi kayang gawin ng low-fat versions. Mga ka-senior, may mga maling paniniwala na mas maraming protina, mas mabilis ang muscle growth. Pero hindi ito linear. May limit ang absorption ng katawan. Pangalawa, protina lang ay hindi sapat. Kailangan mo rin ng exercise at recovery. At isa pa, sobrang protina ay maaaring mag-strain sa kidney, lalo na sa may problema sa bato. Kaya mahalagang kumonsulta sa doktor kung may chronic condition. Mga ka-senior, hindi instant ang pagbabago. Pero kapag consistent ka sa pagkain ng tamang protina at exercise, dahan-dahan mong mararamdaman ang pagbabago sa lakas, sa energy, at sa mobility ninyo. At syempre, kapag nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Paalala lang po, ang mga tips dito ay para lamang sa pangkalahatang kaalaman at kalusugan. Hindi ito kapalit ng payo ng inyong doktor. Para sa personal na medical na gabay, palaging kumonsulta sa inyong health professional. Hanggang sa muli mga ka-senior, ingat po tayo lagi at God bless.